mga kababayan, isa lamang sa napakaraming mga video na nagkalat ngayon sa social media na kung saan yung ating mga kababayang OFW talagang nakikiisa sa pagdiriwang sa kaarawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Paano natin, oh. Marcos Jr. ha? Marcos Jr. Kung sakaling yung mga Talyanista natin sa Imada naligaw dito sa video na to, enjoy nyo na tong video na to. Kasi sa lahat ng naging presidente, tanging si Rodrigo Duterte ang ika nga pinaghahandaan ng birthday ng ating mga kababayang OFW. Hindi si Fidel Ramos, hindi si Gloria Macapagal Arroyo, hindi si Noynoy Aquino, hindi si Erap Estrada, tanging si Rodrigo Duterte lamang ang 3 taon nang wala sa Malacanang, pero mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, pinagdiriwang pa rin ang kanyang kaarawan ng ating mga kababayang OFW. Ngayon lang kayo makakakita niyan. Para sa mga Talyanista Tensimada, enjoy nyo na yan. Dahil yung presidente nyo si Marcos Jr., kailanman, hindi siya magkakaroon ng ganyan. Anak, nakatawa. Nagbe-birthday na nga siya, ang dami nang nananalangin na sana, magurgur na siya. Diba? Kaarawan ni Marcos Jr., ang comment sa baba, kailan ho ba? Yun ang tanong, kailan ho ba? Matakin mo birthday mo, tatanong lang kailan kami gugurgur. Itong si Tatay Digong, 3 taon nang wala sa Malacanang, pero yung support at pagmamahal ng ating mga kababayang OFW, mga kababayan natin sa Pilipinas, talagang tuloy-tuloy. Kaya ang pagkapanalo nitong si BP Sara, wala na hong makakapigil dyan. At kung sakali man talagang gugustuhin nila natanggalin si BP Sara, wag mo kayong mag-alala, may backup plan. Ito ang Diyos ng tadhana. Hindi ho, ika nga, pinakita na ng Diyos ng tadhana. Pagka kayo, talagang naghalal pa kayo ng kaalyado ni Marcos ng mga dilawan at pinklawan, ganyan ang mangyayari sa inyo. Hindi porket nakipag-alyansa sila doon sa mga politiko na kung saan merong prinsipyo at paninindigan, merong tunay na pagmamahal sa sambayanan, hindi ibig sabihin ganun ang gagawin ng mga yan. Tama mali. Diba? Ngayon, ang gagawin ho natin sa susunod na eleksyon, solid Sara Duterte. Line up nila po sa Senado, solid Sara Duterte. Kung sino man ang kandidato ni VP Sara na congressman, solido ho tayo dyan. Ika nga balagbag ho itong 2028 election na to. Ito naman ho ang mensahe nitong si Mayor Baste Duterte dyan sa pagpupulong ng PDP laban. Napakaganda ho ng mensahe na to. Ano ho ito, napapanahon ho ito mga kababayan. We will reclaim this country. Hindi ho para sa kanilang sarili ha. Hindi ho para sa mga Duterte. And give it back to the people. Palakpakan ho natin itong si Mayor Baste Duterte. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. First of all, I want to thank pagpupulong ho ata ng PDP. you for your time. I know you're very busy people. And lahat ng oras to gather here and let's cooperate and think about what we have to do to reclaim this country and give it back to the people. Yes. Palakpakan ho natin itong si Mayor Baste. So fundamentally, I joined PDP now because my father is in the PDP, and though he is in the Hague right now, he is still a member of PDP. Yes, yeah, still the chair of PDP Laban. While he is not here as acting president, I feel that it's my responsibility to organize all of us and decide among all of us should agree on things on what direction we have to take until the 2028 elections. Yan. So, what is the concern? It is the country and its people. So I believe, kayo lahat na nandito ngayon, and those who follow and believe in my father, kaya nandito pa rin kayo because you still believe that we can make a better country and a better tomorrow. Not only for us. Ako may mga anak ako, kayo may mga anak kayo, may mga ako kayo. So what do we want for our children? Kasi sa nangyayari ngayon, pag nagpatuloy ito, could you imagine kung anong klaseng bansa our children will grow up? Tayo sanay tayo sa hirap because, but we want more, we want to make our children have a comfortable life,
have a peaceful country, free of corruption, that's the main thing, free of crime, and good governance. It doesn't have to be perfect. Wala naman talaga perfecto sa ano dito. But policies in government, the direction of a government should benefit the majority of the people. And what is happening now? Saan yung pera ng bansa natin? Even the president himself, si BBM, last year, if I remember correctly, August, nagpalabas siya ng mga contractor puno that who were misusing the funds of the government. Kaya ano nangyari ngayon, pumutok sa mukha niya. And true enough, may issue talaga tayo sa pera. Correct. Hindi na pupunta. We have ghost projects. We do not have infrastructure. And how can people, especially the ordinary Filipino, yung mga mahirap, how can they move about and help themselves if the government does not properly use government funds to improve the lives of these people? Yo, napakaganda ho ng mensahe na yan itong si Mayor Baste Duterte. At ito naman ho ang naging mensahe nitong si VP Sara dyan sa ginanap na araw ng Davao. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Tinanong ho siya, kaugnay siya kanyang impeachment at sa mga kabalbalang ginagawa nila dyan sa House of Representatives. Good. Hindi sila nag-consulta sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yun. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nakapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Next question. Yung election na naman, aside sa Election related. aside dun sa apat na sinabi mo na may kumausap na kayo na maging Senate slate, nadagdagan ba at may mga partido naman na lumakot siya? Ako sa ngayon, hindi ko muna iniisip, although nag-declare na ako ng aking kandidatura ay representative candidate for the 2028 presidential election. Pero hindi ko ngayon pinagkakaroon sa ngayon. Ng impeachment, hindi yan ang prioridad ng iniisip ko ngayon. Dahil napakarami sa ating mga kababayan ang nananawagan pa rin ng totoong pagmamahal at servisyo galing sa ating pamamalaan. Kami sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, yun yung prioridad namin ngayon. Kahit maliit yung opisina namin at kami nakatutulong na nag-iisip paano katulong sa tao bayan. Yun ho ang naging mensahe nitong si VP Sara dyan sa kanyang ambush interview na yan. Tapos rerekta na ho tayo dyan sa talumpati nitong si Mayor Baste Duterte sa si-celebrate ng araw ng Davao kasabay ho ng kaarawan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Pa siguro, Vice Mayor Rico Duterte, Congressman Omar Duterte, Kong Isidro Ungab, Andrew Libiste, Congressman Kiko Barzaga, Vice Mayor Harold Respicio, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Rowena Guanzon, Ronald Cardema, Yun. at magpasalamat ko sa security cluster nato. Tanang mga taga-gobyerno, karong bulan na nga nagtrabaho, tanawa takron. Kini ato mga bisita, akong gipangdadere. Kikibaw mo nga ako di ko gusto mag-istorya politika, pero ginagmay lang. Kaya ato ang focus karon, araw ng Davao, 100 years na itong City Hall. Magpasabot na 100 years. Gabarog lang gihapon ang mga Dabawenyo o kusgan lang gihapon. Nagantang giagian ang ato ang local hero nga si former President Roa Rodrigo Duterte ilang gihilabtan karon unsay nahitubo sa toa. Nagtuo sila buhinay ta, nagtuo sila maluya ta, pero tanawa ang asa ta karon sa motang ni kusgan kay ilatang gisuwayan. Doon na lang ko yung mga giya. Pero gani, akong gipaila-ila kaninyo ni mga tao na sa likod na mga bisita nato. Hapit pa gani mag-away, kitanan buang, tanan isog. Kita mga Dabawenyo, maisog ta. Pag kita gani, itulak sa corner.
imong ipiton, wa tay laing himuon, di man tay hilabtanon. Pero ug inyo may suwayan, magkatuog inyo may suwayan, magkatilaw yun mong sokol, sa inyong kinilaw yun mong sokol, sa inyong kinabuhi nga wa pa ninyo makit sukad-sukad sa inyong kinabuhi nga wa pa ninyo makit sukad-sukad sa inyong nataw mo. Naalang ko yung mga gamayng giya para sa ato para sa tanang dabawin nyo. Na gusto na kong basahon sa inyo Una asenso para sa tanan. Dili lumba ang pag-asenso. Suportahan ang matag-usa nga mulambo aron dungan tang mulahutay para sa nindot nga dakbayan. Ang tinuod nga kalambuan kauban ang tanang katawhan. Kung musaka ang usa ka dabawin nyo, ang atong tumong o dapat natong panganduyan nga musaka ang tanan binyo pagkitang tanan mo asenso. Pagkaiusa ang matag pamilya, importante kayo ni. Sa matag panimalay kinahanglan manukad ang panagiusa. Pag hinatagay o pag sinaptanay. Kaya ang nagkaiusang dakbayan pundasyon ang pamilyang ligo ug naay baruganan. Ug naay baruganan. So kita magsugod sa og pagpasalamat sa Ginoo. Kay ang kaabunda sa atong kinaiyahan, kasaysayan ug katawhan, panalangin kana gikan sa kahitasan. Gibaw mo kung unsa man ang sitwasyon nato aning kalibutanan di man gyud nato matubag tanan. Mao na ang uban diha salig lang sa Ginoo ibili na nato sa iya ka basta kitang tanan himo lang og kaayuhan sa matag-usa. Disiplinado sa katawhan. Maghinatagay, dili ta magsinigohay labi na karon nga daghan na kaita. Ang Davao 1.8 milyon ang populasyon nato. Kung kita way balaod, walay order, magkagubot gyud ang tanan. Mao nang ako, salamat kaayo. Ikaduhang termino nako ngaron nga na mayor ko, swerte kay ko kay ang tabawin nyo buutan og disiplinado wa gyud kuno tagaig laban sa ulo. Naaray ubang badlongon diha pero sultihan ta mo pagbag-o na mo kay ang bangag ninyo nga presidente munaog na tragis ninyo. So natay mga balaod, mga ordinansa, parehaan ng liquor ban, smoking ban, firecracker ban, speed limit, curfew ug uban pa tumana lang ninyo. Kay dili man na pang-ipit sa inyo kundi para maplastar tang tanan aron hapsay ta harmonious ato mga kinabuhi og diha ta nailhan sa tibuok Pilipinas kay kita nakapanaog og nakapaimplementar ug ingana nga balaod sa usa ka dakbayan o kitay pinakauna. Kay ang panggobyerno dili lang kami nga nasa gobyerno, di lang ang administrasyon nato, di lang ang mga konsehal, ang mayor, ang vice mayor, ang congressman. This is a collective effort of all Davaoenos. Kung dili walay active participation from you, why mahitabo sa tuwa mo na again magpasalamat ko sa inyong salig sa atong lokal nga gobyerno. Thank you kaayo. Salamat ana. Doon na pa, wako ko na human. Sige lang, kaya hapit ng paniud to. Gutom na bugo. Hapit na ni. Ang mga kabatan-unan kinanglan edukado. So walay maglaroy-laroy. CSWDO, salamat pagkuhanin nila, pantayin nila itong mga bata. Way maglaroy-laroy nga bata sa dalan, oras sa ting eskwela. Kinanglan edukado, og baton og gugma sa dakbayan. Ato silang giyahan nga malayo sa bisyo o kadautan. Ang responsableng kabatan-unan maoy magdala sa atong syudad sa mas dakong kadaugan kay ngano May pag-asa pa ho. May pag-asa pa. Wag ho kayo nga ika nga panghinaan ng loob sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to. Habang nandyan ang pamilya na yan, habang nandyan ang mga Duterte, habang merong prinsipyo, paninindigan, dedikasyon sa trabaho na kagaya nitong mga pamilya na to, may pag-asa pa ho. Yan ang sigurado natin. wa may laing mupuli nato kundi ato mga anak ug mga apo. Mao nang padak-o nato sila ug giyahan nato sila taman sa tungkaya ug taman sa tungkayang ihatag nga gugma nila. Padak-o ninyo nga butan ug disiplinado. Kay supohon sila mupuli ang katong mga problema mga sulbad nato karon bag-o na ilang problemahon kay kitay mosulbad ana karon tagaan nato sila nindot nga kaugmaon. Balaod nga pata sa tanan. Tanan patas sa mata sa balaod. Mao gyud akong balikon sa inyo tanan diri sa dakbayan nato. Walay dato, walay pobre, walay bayot, walay tomboy, walay laki, walay babae, walay tiguwang, walay bata. Pag musulti ang balaod, patas ta.
Walay pilion ang balao dere kung walay pribilehiyo dere pag-abot. Medyo nag-ano lang ho, Ang nagbabakal tanan lang. Pero patas. tuloy-tuloy Mas lang. lami ang kinabuhi kung patas tanan tamulin niya. Wow na importante. Kay aron atong lugar nindot og organisado. Kabalo kong ang droga o krimen atong kalaban. Padayon natong paggangon ang illegal nga droga o kriminalidad. Hinumdumi ang culture of security. Importante nga na karon. Kaya doon na tayo administrasyon nga ginapasagdan, mobalik na pod ang mga ingunaning mga butang pareha ng mga NPA sa atong mga kabukiran nga magsinamok na pod sa mga kinabuhi sa mga tao. Munahan yung kalimting nga natay culture of security, kay bisag unsa pa ng pangsamok ang ilang buhaton, di ta nila magkaya kung magkaiusa ta og nakasabot ta sa tuntumong nga naatay kultura nga ingunani. Moro to. Di bitaw. Kapoy na kay mga masuko ba mo nang nagdala po kog mga kauban na kong suko pod. O di nakadungog mo. Pero kani mga tawhanan ni nagtuo ko nga naa ni sila yung mga revolusyonaryo na kasing-kasing. Kaysa panahon kung kanus alisod kay motingog, kini mga tawhanan nga giimbita nako diri sa akong likod karon. Pipila lang ni sila nga ni istorya sa kamatuoran ug unsa gay tinuod nga nahitabo sa atong nasod karon. Kani po, ang importante kayo sa kuha, sama sa kuha mga patas ng tanan, walay diskriminasyon sa tinuuhan. Atong ginarespeto ang tanang relihiyon, tribo. O yung mga deputy mayors dahil, nakalimot ko ninyo. Huwag itong mga gwapa ng mga tindaog ng mga mutya, ha? Gwapa kayo mo. Sige, ningon lang gani ko, tinuod man. Tribo, gigikanan basta para sa kaayuhan. Kay din sa Davao City, pag musod ka dire, Dabawin nyo tang tanan. Kini ang Davao mo to, A-N-G-D-A-B A-W. Ang Davao. Kuya no? Kuya ni ba? Kini ang Davao, kini atong Buloy-anan, atong ning ampingan. Una-unahan ninyo nga atong dakbayan, balay ninyo. Kung gusto ninyo inyong balay limpyo, silhigan ninyo, huwag na magkalat, badlungon ninyo, huwag na magsinamok, badlungon ninyo, suryahon ninyo. Kung pasagdan ninyo, mahugaw. Huwag di mo badlong, magkagubot. Sumaw na, baliko na ako, atuan ning balay. Dili ni akua, di ni iyaka, atuan ning tanan, ampingan na to ang atong dakbayan, ang pinalangga na tong Davao City. Kita ang mga Dabawin nyo, kita ang kusog ug pundasyon sa atong pinalanggang syudad. Layo na taog na aptan apan mas dagan patag kadaugan na makapot basta kita magtinabangay ug magpabiling disiplinado. Kining tanan atong hinumduman aron sa kanunay garbo nato moingon Dabawin nyo me. Padayong mulambo, padayong magkahiusa, mabuhay ang Davao City. God bless you all. Happy araw sa inyong tanan. Napatay ko ingnon. Akong pilion nga presidente karon 2028 si Inday Sara Duterte. Masuko na ko bantay lang mo ako makasaban. Sige, ha? Salamat kayo. Mabuhay mo. Thank you kayo. Magpatayon tang disiplinado. God bless you all. Maraming salamat, Mayor Baste. Palakpakan ho natin. Future President ho natin yan. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat.